Hindi niyo akalaing ang batang aswang ang magliligtas sa amin, lalo na sa mayamang mamamatay na si Don Ernesto. Sabihin niyo man na hindi ito karaniwan, ako mismo, si Diday, hindi agad naniwala. Pero nang mangyari na, hindi na ako huminto sa pag-iisip kung paano at bakit ang munting kamay na mabara sa dumi at uling ng kalsada ang naging daan para bumangon ang nanay ko mula sa pagkakabilanggo ng katawan. Nagsimula ang lahat sa mabangong langis ng gawaan namin ng tricycle. Amoy gasolina, sabon na pangsabog ng kalawang at yung malagkit na pawis ko tuwing tanghali. Araw-araw, iba-iba ang eksena sa harap namin. Tricycle na may butas na upuan, tsinelas na nawawasak, babae sa palengke na nagseseryoso sa presyo ng gulay. Ako ang naglilinis. Yes, literal na ako ang nagpapahid ng lumang pamaypay ng pamasahe at nagbubunot ng lupa sa ilalim ng makina. Dahil yun lang ang kaya kong gawin para makain namin ng nanay ko, si Aling Maya. Si Aling Maya noon ay masakit na sa tuhod. Lumpo siya nang hindi namin inasahan. Isang gabi, pagkatapos mag-uwi ng kaunting palamuti mula sa liblib na piyesta, nagising na lang siya na hindi makalakad. Sabi ng iba, sumpa raw. Sabi ng iba, aksidente. Kami, puro suntok sa tiyan ang ginawa. Ang totoo, araw-araw nakikita ko ang pag-urong ng pag-asa niya sa kanyang mukha habang umaasa sa butil-butil na barya na nahuhulog sa bayong namin tuwing may mabubuting puso. Minsan natatawa pa rin siya at sinasabi niyang kaya pa natin anak kahit nakikita kong may mga gabi siyang umuurong sa gilid ng kama at pinipigilang umiyak. May mga kapitbahay kaming mabait, si Aling Teray na palaging nag-aalay ng sabaw na walang laman pero may luya, si Ate Riam na nagdadala ng tuyo kapag may pasok na ulan. Minsan, may maliliit na regalo mula sa mga matitipid na tindera ng palengke, saging na tampisaw, bahagyang tinapay. Pero hindi sapat para sa gamot na sinasabi ng doktor ng bayan na kailangan ng nanay. At hindi rin namin alam kung anong klaseng tulong ang hahanapin namin sa mundo na punong-puno ng panggigipit para sa mga taong wala. Ang araw-araw kong buhay ay parang umiikot sa parehong himig. Tunog ng kawayan sa pagtala ng tricycle, hiyaw ng tindera, huni ng jeep na dumadaan. Hanggang dumating si Oking. Unang nakita ko siya isang hapon na malakas ang ulan. Nakaupo siya sa ilalim ng tindahan ng gulay, basang-basa ang shorts at nanginginig. May dala siyang lumang kahon na puno ng barya at kalat, mga pilak panik ng ibang tao, at isang maliit na yongyong na tila naging kapatid sa hirap. Hindi siya pumipiyok nang makita niya ako. Tumayo lang at lumapit at ang unang ginawa niya ay ibinalik ang isang 10 piso na nahulog mula sa bayong ko kamakailan. Nakita ko po ate, mahina ang tinig niya. Parang hindi pa sigurado kung marami pa ang magsasalita sa kanya. Madali mong mapapansin na kakaiba ang mga mata ni Oking. Hindi sila nangingitim lang, may lalim na parang nag-iimbak ng gulo at pag-unawa. Ngunit, hindi ito ang dahilan kung bakit mabilis siyang pumasok sa aming maliit na komunidad sa Parañaque o sa aming parte ng probinsya. Mabilis siyang nagbago ng mga maliliit na bagay sa paligid namin. Ibinalik niya ang tinapay ko na pinanghiraman sa tindahan nang wala akong abot. Tinulungan niya akong maghugas ng tricycle kahit basang-basa. At minsan, habang naglalakad kami sa ilalim ng araw, bibigyan niya ako ng 5 piso nang hindi ko alam kung saan niya iyon nakuha. Hindi tumagal, napansin ng mga kapitbahay ang mga maliliit na kabutihang iyon. Si Mang Kulas na basta-basta lang sa lahat, napansin din. Naku Diday, barangay angel yata yan, birong sabi niya habang umiinom ng malamig na saging na may asukal. Tumawa kami, pero may lipas sa hangin. May mga oras na may malakas na tawa sa aming barangay kapag may kwento, at may mga oras na nababalot ito ng pagdududa. Ang totoo, may mga kwento tungkol sa mga aswang sa aming lugar. Mga lumang kwento ng lolo ko tungkol sa gabi sa gubat, ng mga ilaw sa ilalim ng punong balete, at ng mga kamay na humahalik ng malamig sa bangs ng mga bata. Hindi namin ito binibigyan ng pansin noon,
core memory lang ng mga matatanda nagkukwentuhan sa tabing kalsada. Pero si Oking may oras siya ng kakaibang alamat. Hindi nakakatakot, kundi parang lumang kantang, alam mong may kalungkutan pero may pag-asa rin. Lumipas ang mga linggo at si Oking ay naging karaniwan na sa amin. Natulog siya minsan sa harap ng tindahan ni Ate Riam, napapakinis ng mga kapitbahay ang kanyang buhok, at kapag may pera siyang naipon, inuuna niya kaming bigyan ng konting pambili ng bigas o kape. Hindi kami masyadong nagtatanong tungkol sa kanya. Siya ay matapang na bata sa isang mundong hindi gaanong marunong mag-alaga. Pero habang tumatagal, lumalaki ang kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang nililinis ko ang ilalim ng tricycle at sinisikap alisin ang kalawang na parang hindi matatapos-tapos, lumapit si Oking na may bitbit na maliit na supot. "Para sa nanay ninyo, ate," sabi niya. "May luya at dahon ng tanglad, dalang may gatas." Hindi ko alam kung bakit umaasa akong tutulong iyon. Pinagitna ko ang lumang supot sa mesa at nagluto ng isang pinong sabaw. Hindi naman kami pumayag sa mga milagrosong bagay. Kami ay nagdadasal at nagpipilit. Pero may kakaibang bagay na nangyari sa loob ng isang linggo. Hindi isang paglalakad ng 2 kilometro ang nangyari. Unti-unti lang. Ang unang hakbang ni Aling Maya ay isang maliit na sigaw ng pag-asa. Umakyat siya sa kama, sumakit ang tuhod, umiyak at sumubok na ilapit ang paa. Tingin niyo sinubukan ng buong katawan na bumitaw sa tagal ng nakahiga at hindi nalalakad. Naaalala ko pa ang tunog ng kalansing nang tumagilid ang mesa sa labis na pag-iyak. Nang una siyang tumayo, hindi ko siguro masasabi kung anong nagbago. Pero may ibang hangin sa loob ng bahay namin. Para bang rumibok ang tahanan mula sa isang damo na natuyot at biglang nagbuhay. Para sa amin, mga taong higit na nasanay sa kakulangan, nakapag-uumpisa ang isip na magbilang. Ano ang hindi maibibigay ng isang malaking kapalit? Sa loob ng bahay namin, nagkaroon ng maikling pag-uusap si Aling Maya at ako. Kung makakatulong siya, gawin natin. Malabo ang tingin niya pero may luha sa mata. Huwag mong pabayaan ng bata, anak. Alam kong hindi madali ang desisyon. Ang munting puso ng isang bata na kumain ng dumi ng daan at nagtataglay ng mga bagay na hindi namin lubos maunawaan. Handa ba kaming ipahiram siya para sa kapakanan ng isa pang pamilya? May takot din. Kung ibibigay namin siya at may hindi magandang mangyari, sino ang aakusa sa amin? Ngunit mas malaki ang pagnanais na makita ang nanay na buong-buong muling tumayo at makipagsayaw sa araw-araw na mayroon siyang mukha noon. Tinawag namin si Oking. Siya ay lumapit sa amin na parang oha ng halaman na inakay ng hangin. Hindi nagpapakita ng pangungulila, ngunit may mga mata siyang nakatingin sa malayo. "Ate Diday, ano ang plano niyo?" tanong niya. Inumpisahan kong magbalangkas ng maliit na plano sa ulo ko. Paglisan para sa isang maliit na panahon, paniguradong may mga taong magbabantay sa kanya at pag-aalam sa tunay na intensyon ng mga mayaman. Ngulit, may parte sa akin na alam. Ang mga mayayaman, kapag sila ay nagbago, ay bihira magbalik ng lahat sa dati. May mga kasaysayan ng pangako ng apunit at may mga kwento ng mga bata na nawala sa dilim ng mansyon. "Sasama ka ba?" tanong ni Aling Maya kay Oking. Hinahawakan ang kanyang kamay ng mahina. "Kung kailangan, tutulungan ka namin. Huwag kang matakot." Nagkatinginan kami at biglang dumaloy ang isang pag-asa na malaki at malalim, parang ilog na sinubukan naming magtapon ng maliit na lambat upang mahuli ang kapalaran. Ipinadama ni Oking na handa siyang pumunta. Para siyang may maliit na plano, may sariling pangunawa sa mundong hindi namin lubos maintindihan. Hindi namin tinakas ang kanyang mga galaw, ngunit may dumating na sandali na, pagkatapos ng maraming pag-uusap, ipinadala siya ng sirang jeep na may takip na pamunas at may matatag na 2 lalaking nakaagay. Bago pa man umalis, lumapit siya sa akin at ngumiti. "Ate Diday, huwag kang mag-alala, babalik ako," sabi niya na may tinig na parang hindi magpapakita ng takot.
Nang umalis ang sasakyan, nag-iwan sila ng katahimikan sa kalsada na tila humihinga ng malalim. Ang aming barangay ay biglang naging maliit at madaling mabago. Nang dumating ang balita sa palengke na si Oking ay nasa mansyon ngayon, may mga nagkamot ng ulo at may mga tumakbo papunta sa amin upang humingi ng kababalagan. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Mang Kulas habang pinapako ang tasa ng kape sa mesa. Hindi ko alam. Ang mismong pag-alis ni Oking ay nag-iwan ng tanong sa akin. Paano ang mga panunto ng kanyang kakayahan? May limitasyon ba? At higit sa lahat, ano ang tunay na ibig sabihin ng pagligtas? Hindi pa man nauunawaan ng karamihan, ang balita ng kanyang paglipat ay kumalat ng mabilis sa bayan at hindi naglaon may mga bagong bisita na dumating sa amin. Mga abogado ng kabutihan, mga taong saksi sa mga pangyayaring di maipaliwanag at higit sa lahat mga palasak ng intriga. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa labas, pinagmamasdan ng mga bakanteng tsinelas sa harap ng bahay at iniisip ang mukha ni Oking. Iniisip ko ang sinasabi niya, babalik ako. Ngunit ang mundo ng mayaman ay may ibang ritmo. May mga bagay na hindi sinusunod ang oras at may mga bagay na nagiging kapalit ng kalayaan. Kahit na may pangamba, may maliit na pag-asa rin. Hindi kami nagsapat sa pag-asa ng pera lamang. Hindi kami naniniwala na ang lungkot ay nilulunasan ng mayaman. Ang kailangan namin ay pagkalinga at minsan ay ang paggalinga ay may mukha na hindi mo inasahan. Si Oking ang kumatawan sa mukha na iyon. Maliit, marupok sa tingin, ngulit may tapang na nagmumula sa loob. Habang nagpupunas ako ng tricycle sa susunod na araw, dumaan si Ate Riam na may daladalang putong ng kanin. Mag-ingat ka, Diday, sabi niya. Kung hindi bumalik ang bata, sino ang magbibigay ng liwanag sa inyo? Sumagot ako ng nakangiti at pinipilit na maniwala. Babalik siya, bulong ko. Hindi kasi basta panata, kundi pananalig. Pero hindi rin mawawala sa isip ko ang pader na puti ng mansyon at ang mga ilaw na kumikislap na parang mga mata ng ibon sa gabi. Hindi ko inaasahan na pagkaraan ng ilang araw makakarinig ako ng bagong tugtugin sa aming baryo. May mga sasabihin na si Don Ernesto ay bumubuti, may mga sasabihin na nagkaroon ng pagbabago. Hindi pa ako handa sa mga susunod na mangyayari pero naaalala ko ang huling pagsulyap ni Oking sa akin matapos niyang umakyat sa sasakyan. May ngiti siya at may pinakikisama siyang lihim. Akala ko noon na iyon ay sapat, isang pangakong magbabalik. Ngulit alam ko rin na sa isang mundong puno ng usapan at pangako, ang maliit na kamay na luminis ng tricycle noon ay pupwedeng maipit sa pagitan ng kapangyarihan at kabutihan at ang bawat pagpipilian ay may kahihinatnan. Kung gusto niyong malaman kung paano nangyari ang lahat, kung paano natagpuan ni Oking sa mansyon, kung ano ang nangyari sa loob ng puting pader at kung paano nabago ang buhay namin, huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi ninyo ma-miss ang buong kwento. Pero bago ninyo pindutin ang subscribe, hayaan ninyo akong isa-isahin muna ang mga nangyari. Ang maliliit na tagpo sa palengke, ang gabi ng panggagaway ng hangin at ang mga bulong-bulong na dating mula sa isang lumang sumpa na nagmula pa sa lolo ko. Minsan, pumapasok sa isip ko ang mga lumang kwentong sinabi ng lolo ko tungkol sa lupaing pag-aari ng aming pamilya. Ayon sa kanya, may sinaunang usapin ng lupa, isang lihim na napakabigat para sabihing simpleng alitan lamang. May mga taong nagnais na palayain ang lupa mula sa aming angkan at may mga nagbayad ng liwanag upang makamit ang kanilang ninanais. Hindi namin masyading pinaniwalaan noon ang mga kwentong iyon. Para sa amin, riyal ang gutom at riyal ang sakit. Pero ang mga kwentong iyon ay bumalik na parang mga bungang isip na nababalot ng panahon. Alam ko na may koneksyon ang sumpa at ang kakaiba sa aming paligid. Hindi ko sinasabing lahat ng nangyari ay galing sa sumpang iyon, pero may mga pagkakataon ang lumang alaala ay parang naka-frame sa kasalukuyan. Ang bahay ng lolo na puno ng mga lumang larawan ng mga Panginoon. Ang pangalan ng mayamang nagngangalang Ernesto, tila nag-uugnay sa pagitan ng lumang galit at ng bagong pag-asa.
Nagsimulang bumuo sa isip ko ang isang kwento. Maaaring may hinahabol si Don Ernesto na hindi pera lang. Maaaring may hinahabol siyang kapatawaran o baka naman may ililihim na sakit na hindi nakikita ng karaniwang doktor. Ang mga araw ay bumilis. May mga bagong pag-ikot sa aming palengke, mga bisita na may malalaking payong, mga alahas sa mga kamay at mga kargamento ng pagkain na parang handog pero may bitbit na iba pang plano. Hindi ko maintindihan ang buong saknong ng mga pangyayari, pero ramdam ko ang pag-ikting, parang isang tali na unti-unting hinihila ng dalawang bagay, ang kabaitan ng bata at ang pagnanasa ng mayayaman. Isang araw, may dumating na sulat sa bahay namin. Hindi namin inaasahan. Nakaembosom ang pangalan ng isang abogado at sa loob nakasulat na nais ni Don Ernesto na opisyal na imbitahan si Oking upang maglingkod sa kanilang tahanan. Bibigyan namin siya ng pagkain, pag-aaruga at ang lahat ng kailangan niya, nakasulat. Tumingala ako sa langit at napabuntong hininga. Para sa isang simpleng pamilya tulad namin, ang ganitong alok ay parang ulap na pumapaligid sa amin. Maganda sa tingin, ngulit hindi alam ang laman. Hindi ko sinasabing walang takot, hindi rin naman ako takot na takot. May parteng alam kong kailangan naming protektahan si Oking. May parteng alam kong kailangan din namin ang pagkakataon na mapaangal ang buhay ni Aling Maya. At ganoon nga kami nagpasya. Ipahiram namin si Oking, ngunit may kondisyon. Hiningi namin na may kasulatan na may taong magpapaliwanag kung ano ang ginagawa nila. Pinuntahan namin ang mismong mansyon at nag-usap sa pintungan ng isang sekretarya na nagtayog ng kilay sa aming payak na pangungusap. Ang unang pagtapak namin sa mansyon ay parang pagtapak sa ibang planeta. May mga hagdang marmol at ang hangin ay metaka ng mga bagay na bihira naming makita. May isang kwartong puno ng ilaw at may upo na parang sinulid ang putik ng aming mga damit. Nakita ko si Don Ernesto na nakaupo sa isang malaking upuan, may mukha na mapurol dahil sa sakit. Nang makita niya si Oking, tila nagliwanag ang panig ng kanyang mukha na hindi kami sanay makita. Kung ikaw ang bata na nagpagaling sa aking kabiyak, mahina niyang sambit. Mataas ang pasasalamat ko. Ang tanong ay, ano ang kapalit? Hindi ako umaasa na mawawala ang kabutihan ni Oking dahil lang sa mga alahas sa mansyon. Alam ko, sa puso ko, na ang kanyang pagmamalasakit ay hindi nabibili ng salapi. Ngulit nakita ko rin ang pagkakataon na maaari niyang magamit ang kakayahan niya para sa mas maraming tao. Sa loob ng mansyon, may mga kwarto na puno ng tao na naghahanap ng lunas. May babae na hindi makagalaw. May lalaking palaging nangangapa sa dilim. Hindi ko maipaliwanag, pero para isang maliit na saglit, nakita ko ang posibilidad na makapagsimula ng pagbabago. Ngulit, heto na, hindi lahat ng kwento ay nasa liwanag. May mga huklobang mata na nagmamasid habang kami ay naglalakad pabalik ng aming bahay. May mga nagbigay ng papuri at may mga nagmumura. May mga tanong na hindi nasasagot. At isang gabi, habang naglalakad kami sa kalsada pauwi mula sa palengke, may nagbukas sa isip ko. Kung si Oking ay talagang aswang, ano ang ibig sabihin nito sa amin? Hindi dapat kami matakot, dapat lang kaming maging mapagbantay. Minsan, nakikita ko ang munting anyo niya na naglalaro sa daplin ng ilog at minsan, nag-iisa sa tabi ng punong mangga. Hinahaplos niya ang damo at parang nakikinig sa isang tinig na hindi namin naririnig. Nagsimula akong makinig din. At sa pagdinig ko, natutunan kong may mga panuntunan si Oking. Hindi siya kumikilos sa gabi kapag may buwan na puros maliwanag, hindi niya dinadala ang mga bagay na hindi niya hawak at laging may maliit na palatandaan bago siya gumawa ng dakilang bagay. Isang tawag, isang hangin o isang maliit na pagngiti sa labi. Si Oking ay hindi perpekto. Minsan siya ay nalilito at may pagkakataon na siya ay natatakot. Pero higit sa lahat, siya ay may puso. Isang puso na hindi madaling tawagin ng pera. At iyon ang dahilan kung bakit sa loob ng mansyon may naganap na pag-aaligid ng alon ng interes.
Hindi lang pala para sa lunas ang pumupunta doon, kundi pati ang pagkiling ng mga pusong naghahangad ng kapalit. Nabuo sa isip ko ang isang pangamba. Kailangan naming siguraduhin na hindi mawawala si Oking sa amin tulad ng isang damit na hiniram at hindi na naibalik. Ang unang bahagi ng buhay na ito ay natapos sa isang araw na nagpabago ng lahat. Isang hapon na kami ay nagtipon-tipon sa maliit na mesa sa labas, nagkakape at nag-uusap habang ang palengke ay unti-unting pumapatay ng ilaw. May dumating na mensahe, si Don Ernesto ay malala na ang kalagayan, kailangan nila si Oking ng kaunting sandali pa. Ang sasakyan ay dumaan muli at ang mga lalaking dala ang malalaking bag ay sumakay. Maya-maya nag-alis na ang sasakyan at ang maliit na kalsada namin ay nawiwindang sa katahimikan. Hindi ko sisimulang ilahad ang buong dulo ng kwento dito. Hindi pa. May mga susunod na hakbang, may mga lihim na ilalantad at may mga puso na magbabago. Ngunit kung may isang bagay na nais kong panatilihin sa inyo habang tumitigil muna ako dito, iyon ay ang pag-asa. Na sa gitna ng putik at pagkakutol, may munting kamay na maaaring maghatid ng liwanag. Kahit pa ang kamay na iyon ay nagmula sa isang kwentong hindi mo inaasahan. Hindi nagtagal ay napuno ng mga bagong mukha ang mansyon. Sunod-sunod ang dumadalaw, manggagamot na may diploma, pari na mabuting tao ang hanggarin, at mga kaibigan ni Sir Jobal na may kaunting interes at kaunting pag-usisa. Sa loob, may katahimikan na tila mabigat. Bawat upuan ay may bitbit na pag-asa. Naalala ko pa ang unang pagpasok namin sa maluwag na silid kung saan nakahiga si Don Ernesto. Mabagal ang paghinga niya at kahit ganon, ramdam mo ang kapangyarihan sa presensya niya. Isang kapangyarihan na hindi nabibilang sa ngiti o salita, kundi sa dating ng pangalan. Hindi ko inasahan ang mga susunod na linggo. Sa mansyon, gumalaw ang mga bagay na hindi namin sanay makita. May mga doktor na nagbubunyi ng makabadong makina. May mga gamot na hindi namin maipaliwanag kung paano napakahalaga. Ngunit ang hindi nila binili sa butika ay ang maliit na paggalaw sa mukha ni Don Ernesto. Hindi ito malaking pagbabago sa simula. Isang kumikislap na mata minsan, isang napakaliit na paghawak sa kamay. Pero para sa amin, bawat maliliit na paggalaw ay parang kumukupas na pulso ng pag-asa. Hindi nila ginamit si Oking kagaya ng bagay na binibili. May mga oras na nagtataka ako kung bakit. Minsan, napapaisip ako na dahil ba sa kanya mismo. Tahimik, determinado, may mga panuntunan. Ngunit may mga sandali rin na akita ko ang tensyon sa mukha ni Sir Jobal habang pinagmamasdan si Oking. Hindi siya gustong tumalikod sa posibilidad ng ganap na lunas. Hindi namin rin iyon maiwasan. Kung may anak na hindi kumikilos, sino ang hindi maghahangad ng madaling solusyon? Una, tinanong ila si Oking ng diretso. Anak, kayang mong gawin to? Huminga siya ng malalim bago sumagot at may katahimikan na pumuno sa silid. May mga bagay na kaya ko at may mga bagay na hindi, mahina ngunit malinaw. Hindi ako galing sa ospital, hindi rin ako gamot. Madalas ganito ang sinabi niya kapag may mga lumuloko sa kanila. Hindi pagtanggi sa kabutihan, kundi paglalagay ng hangganan. May mga kondisyon siyang ipinataw bago siya pumayag. Hindi niya gagawin ng isang bagay kung hindi ito para sa kabutihan. Hindi niya papayagan na siya'y gawing palabas. At kung may magbabayad na sobra-sobrang pakiusap para sa karagdagang kapangyarihan, siya'y aalis. Nakita ko doon ang isang uri ng moralidad na hindi inaasahan sa isang batang hindi namin lubusang kilala. Sa simpleng pagbikas niya ng mga panuntunan, nagkaroon ako ng bagong paggalang sa kanya. Para sa amin, si Oking ay hindi isang gamit, siya ay may paninindigan. Sa unang pagkakataon na sumubok siyang tulungan si Don Ernesto, hindi ito nangyari kagaya. Nagumpisa siya sa maliit. Dahan-dahang inilalapit ang kamay niya sa noo ni Don Ernesto at kumakanta ng tunog na parang bulong, hindi nakikita ng iba maliban sa amin. Hindi namin maintindihan ang mga salita niya, hindi ito wika ng doktor o pari. May mga sandaling tumitigil ang mga makina, parang nakikinig din, at may mga talak ng pag-iral na parang humuhuni sa hangin.
Pagkatapos, bahagya, napakaliit, bumusyoso ang bibig ni Don Ernesto na gaya ng taong napapakit sa isang panaginip. Ang mga doktor ay nagkamot ng ulo at nagsabi ng iba't ibang teorya. Kami naman, tahimik na nagdarasal sa paraang alam namin, pasasalamat at pag-asang walang katiyakan. Hindi nagtagal, kumalat sa paligid ang balita na may pagbabago sa kondisyon ni Don Ernesto. Hindi naglaon ay mula sa mansyon ay may lumabas na alituntunin. Hindi pwedeng basta-basta dalhin si Oking palayo. May mga dumating na nagmasid sa kanya at may mga kaalyado na nagmumungkahi ng mga plano. Dito nagsimula ang maliliit na luhang nagtago sa likod ng mga ngiting may kapalit. Isang gabi, nakaupo ako sa veranda ng mansyon, hindi dahil parte ako ng loob, kundi dahil gusto kong makita kung paano kumikilos ang mga nangyayari sa labas. Napansin ko si Sir Jobal na kasama ang isang lalaking hindi ko nakikilala. Puro kulay itim ang kasuotan at may mga mata siyang parang sinusukat ang mga tao. Nag-usap sila ng mababa. Minsang sumulyap si Sir Jobal palabas ng bintana at nakita niya ako. May ngiti siyang pinalakas pero hindi siya tumigil sa pag-uusap. May tinik na pumasok sa dibdib ko noon, pakiramdam na may dahan-dahang paglalatag ng lambat. Pag-uwi naman namin ni Aling Maya at ni Ate Riam at habang naglalakad pa uwi sa aming baryo, napansin ko ang pagbabago sa kulay ng hangin. Parang may mabigat na usapan. May panahong hindi mo kailangan ng salita para malaman na may hindi magandang balak. Nagpasya kami sa kaunting dahilang iyon na hindi na kami magiging bingi, hindi kami papayag na gawing kagamitan si Oking. Pagkaraan ng ilang araw, habang naglalakad si Oking sa hardin ng mansyon, dala-dala ang maliit niyang supot, may mga lalaking pumasok at kinabitan siya. Hindi sila nagmamayari ng magarang salita, pinalawak lang nila ang mga kamay at hinila siya papunta sa isang sasakyan. May mga mata ng iba na nagbalisa. Naramdaman ko agad ang kakaibang pagkakausig sa paligid. Ang hangin ay tila nagbago. Ang mga tao sa paligid ay nagbulungan. Hindi ko inisip agad na ito ay pagdukot. Para sa amin noon, ito ay isang madaling usapan na pwedeng maliwanagan. Ngulit pagkatapos, nawalan ako ng katahimikan. Nawalan din kami ng anak na parang nawalan din kami ng pag-asa ang amin. Tumakbo kami, ngulit hindi namin naabot ang sasakyan. Naramdaman ko pa ang malamig na pagkakabasag ng aming pag-asa sa dibdib ko nang makita kong umaalis ang sasakyan kasama ang maliit nating Oking. Hindi ito tahimik na paglipat, may halakhak ang ilan sa loob ng kotse. Hindi kami nakabangon kaagad. Ang aming baryo, na dati ay puno ng usapan at tawanan, ay napuno ng tahimik na pagkamuhi at pagkabigla. Ngunit ang kwento ay hindi natapos doon. May mga mataring nagmamahal at di sumusuko. Nang isa-isa, nagsimulang kumilos ang mga kapitbahay namin. Si Mang Kulas, na bagaman mahina, ay nag-ikot sa kalsada upang magtanong. Si Ate Riam ay humiram ng telepono at si Aling Teray ay nagpakulo ng sabaw na dala-dala para sa mga mawawala sa pag-asa. Mabilis ang mga pangyayari. May lumabas na ilang pang-impormasyon mula sa loob ng mansyon. May mga usapang pinansyal, may mga lihim na planong gustong gamitin si Oking para sa pribileyo. Ngulit hindi lahat ay nanunuyo. May ilang nag-ulat na may mga taong hindi komportable sa inaalok na palitan. At doon, nagsimula ang isang maliit na paggalaw, isang lihim na pagkilos na may puso. Ang plano namin ay simple pero delikado. Papasukin namin si Oking pabalik mula sa mansyon gamit ang isang maliit na palabas ng pagkabihag at pag-asa. Alam naming hindi kami makakarating ng basta. Kailangan namin ng diskarte. Ako ang nagbalak. Susunduin namin siya sa isang gabi kung kailan maraming lalabas ng mansyon para magdalo sa isang firearm. Malinaw, may seguridad at mahigpit. Ngulit wala kaming armas, wala kaming makinarya, mayroon lang kaming tapang at ilang kasabikan. Pinili namin ang gabi ng tag-init, mahinahon ang hangin at may mga lugar sa mansyon na biyak-biyak sa liwanag kung saan pwedeng pumasok ang isang maliit na pangkat.
Araw-araw bago iyon, nagpunta ako sa palengke at nanghihinayang habang sinasaulang isa-isa ang mga susunod na gawain. Minsan, nakikita ko ang mga tao na naglalakad at hindi iniisip ang panganib. Ngulit meron kaming pinaghahandaan. Si Ate Riam ay nagdala ng lumang kurtina mula sa tindahan. Si Mang Kulas ay nagbigay ng isang lumang bisikleta na malakas ang ring. At si Aling Teray ay nagdala ng isang maliit na palanggana. Nagbihis kami na parang ordinaryong grupo ng mga mamimili. May daladalang bayong, may daladalang gulay at may munting kaldereta. Parang isang maliit na dula, ngunit para sa amin, ito ang pag-asa. Sa aming paglapit sa mansyon, naramdaman kong kumakalam ang dibdib ko. May isang oras na ang mundo ay nagiging manifestasyon ng pagtitiis. Naglakad kami ng mabagal, ngunit tsaka. Nang kami ay nasa labas ng pader, nakita ko si Oking na nakalabas sa isang maliit na bakuran at nakaupo sa isang bench na tila binabantayan ng ilang ofisyo. Kahit na nakauniporme ang mga nagbabantay, napansin ko ang pagod sa mata ni Oking. May takip na malambot ang kanyang balikat at hindi siya nagmamadali. Nang makita niya kami, nakaramdam ako ng katahimikan na hindi ko maipaliwanag. Parang may nakitingin na malaking ilaw sa kanya at ang mga mata niya ay nagpasalamat sa pagkakita ng kilalang mukha. Hindi ko naisip ang pagtakbo, lumapit na lang ako ng dahan-dahan. Oking, bulong ko, na parang hindi totoo na nakikita ko siya muli. Tumayo siya at ngumiti. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lakas ko, ngunit sa isang iglap, nag-ayos ako ng ilang pahiwatig sa tabi at pinahanga ang mga nagbabantay. Parang ako lang ang simpleng tindera na nag-aabot ng bayong para ipabili ng tinapay. Samantala, si Mang Kulas at si Ate Riam ay lumapit, kaya lang na may daladalang isang palamuti ng plastik na parang regalo. Isang padalos-dalos, isang maliit na pagkukwento, at sa loob ng isang ikot ng mundo, nasa kamay na namin si Oking. Hindi ito perpektong tagpo. May mga saglit na may naputol na hininga at may mga naglalakad na tila nag-aalangan. Ngunit sa gitna ng tensyon, nakuha namin siya. Hindi siya tumakas, hindi rin siya nag-asikaso ng sarili. Umupo siya sa likod ng bisikleta ni Mang Kulas, nagyakap sa maliit na supot niya na may mga sirang tansan at numiti sa amin. Ate Diday, ang sabi niya, parang walang bigak ang mundo. Ayos lang po ako. Umuwi kami nang hindi naramdaman ang pagod, parang pag-uwi mula sa isang misyon na may damong naglalakbay sa mga paa. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa aming pag-uwi, may mga aninong dumaan sa aming likuran, hindi pangkaraniwan. Sa loob ng isang linggo, may mga pag-atake. Ang ilan ay nag-iwan ng bakas sa mga bubong at may mga bakas na natagpuan sa lupa na hindi namin maipaliwanag. Mga yapak na hindi tugma sa karaniwang tsinelas. Nagsimula ang mga usap-usapan ng atikulan ng mga lumang kasamahan na hindi natunton ng ating mata. Ang takot ay parang ulan, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay bumubo ng malakas. Nagpasya kami na ilipat si Oking sa isang mas ligtas na lugar. Hindi namin siya ipahiram ulit. Sa aming pagpaplano, pinili namin ang isang parte ng baryo na may lumang bahay ng lolo ko. Malapit ito sa ilog, may maraming puno at may maliit na likod na pwedeng pagtabasan ng damo. Dito kami naglatag ng mabilis na kampo. May maliit na kurtina, may upuang yari sa kahoy at may simoy ng bagong pag-asa. Nagdala si Aling Maya ng ilang piraso ng lumang komot at nilinis namin ang paligid. Para sa isang maliit na litil, naging tahanan muli ang lugar. Habang tumatagal, si Oking ay unti-unting nag-adjust. Hindi na siya palaging napapahamak sa kalye, hindi rin siya laging nag-iisa. Nagkaroon siya ng ilang kaibigan, mga batang akong nakilala bilang kasama niya sa paglalaro at pag-aaral ng maliit na paraan ng kabuhayan. Itinuro namin sa kanya ang mga simpleng gawain. Paano maghugas ng pinggan ng maayos, paano mag-ayos ng walis, paano maghilamos ng malinis. Hindi ito para gawing ordinaryo siya. Ito ay para ipakita na siya ay bahagi ng komunidad at may responsibilidad. Sa bawat araw na lumilipas, napansin kong ginagawa niya ang mga bagay na hindi niya ginawa dati. Naglalakad ng maayos, tumutulong sa pamimili at nagbibigay ng payo sa iba.
Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang gabi ng gabi, nagtungo sa amin ang mga anino, mas malakas at mas organisado. Hindi lang ito mga individual na nagtatangkang kunin si Oking. Ito ay isang buong grupo na may layunin. May tunog ng mga huni at pag-ikot at may mga mata na kumikislap sa dilim. Nagising kaming lahat at nagtulungan. May mga bata na nagtatakbo para mag-ingay, may mga kababaihan na naglalakad upang maghilamos, at may mga lalaki na kumukuha ng mga latang bakal upang gamitin bilang pampakawala ng tunog. Ang komunidad ay nagising sa isang oras ng panganib at hindi nagpadala. Hindi kami kampante sa karahasan. Ang aming layunin ay protektahan ang buhay at hindi magpasiklab ng karahasan. Nagpasya kami na gawin ang isang depensa na puno ng talino. Pinuno namin ng 4 na grupo ang paligid, ang isang grupo ay magbabantay sa likod, ang isa naman ay maglalagay ng baklad na ginawa mula sa kawayan, ang isa ay magpapaligid ng tanglad at usok upang maabala ang pandama ng kalaban, at ang isa na ako ang kabahagi ay maliit na pangkat na papasok upang kuhanin ang mga nais natin na iligtas. Hindi namin inaasahan na mawawala ang panganib, ngunit alam namin na hindi kami susuko. Ang laban ay hindi parang pelikula. Ito ay magulo, puno ng takot at may mga sandaling gusto mo na lamang itakbo. Ngunit hindi namin pinili iyon. Nagsimula ang gabi ng panggugulo sa pamamagitan ng maliliit na sigaw. May mga aninong nagdikit sa bakod, may mga lumalabas na naglalakad sa bubong, at may mga pag-ikot ng tinik. Tumakbo kami, nagtatakip ng mga ilaw at naglalaglag ng usok upang lituhin sila. May mga tinig ng mga bata na parang hindi mapigil, at may mga lumang kanta ni Lolo na sinasabi namin sa hangin para magbigay ng lakas. Sa gitna ng kaguluhan, may mga sandaling napayak kami sa takot, ngunit may mga sandaling napatawa kami dahil sa kabaliwaan ng plano. Nang matapos ang gabi, ang kalaban ay umiwan. Hindi namin nakita ang mga mata nila ng malinaw. May mga bakas sa lupa at may mga sirang palitada ng bintana, ngunit walang sinuman ang sugatan ng malubha. Natutong mag-alsa ang komunidad sa paraang hindi namin inaasahan. Hindi upang pumatay, kundi upang ipagtanggol ang buhay. Naging malinaw sa akin na ang totoong lakas ng baryo ay hindi pera. Ito ay ang pagkakaisa. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy ang mga pag-aayos. Nagpapalit kami ng mga butas sa bubong, naglinis ng kalat at nagbigay ng pagkain sa mga batang nalasing sa takot. Si Don Ernesto sa kabilang dako, unti-unting nagbago rin ang mukha. Hindi ito isang sabay-sabay na paggaling. Parang ilog na dahan-dahang tumataas ang tubig pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Nagkaroon siya ng pagkataon upang manawagan sa kanyang anak at sa kanyang komunidad. Napuno ang mansyon ng tahimik na pagmumuni dahil parang unti-unti ring gumigising ang puso ng tahanan. Sa isang araw, dumating si Sir Jobal sa aming lugar. Hindi siya dumarating upang magpaalam. May bitbit siyang isang maliit na dokumento at isang hawak na pangalan. Lumapit siya sa amin at nagsalita ng mababa, ngunit may ibang tono. Hindi namin matatawaran ang ginawa ng batang iyon. Hindi ko alam kung nagtataka ako o naniniwala. Ngunit ang hinabol ko sa kanyang mga salita ay isang pagniniting ng pagkukusa. Nais naming ibalik ang lupa sa inyo, dagdag niya. May plan kami na gawing pundo para sa paaralan at kalusugan. Tahimik akong huminga. Hindi ako agad naniwala. Lumipas ang ilang araw ng pag-uusap at ang mga pritong pangako ay dumarating kasama ang malilikot na kamay ng kasulatan. Nagkaroon ng formal na pag-uusap sa harap ng ilang tagabayan. May abogado na nagsasalita ng mga salita na hindi namin sanay pakinggan. Title transfer, donasyon at implementasyon. Tila malabo at lubhang mental. Ngunit sa gitna ng diskusyon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. May pagluwal ng pagbabago sa paningin ni Sir Jobal. Hindi sapat ang mga salita upang ipakita ang pagbabagong iyon. May isang uri ng pagngingitian na tunay na pambihira. Nagbalik si Don Ernesto sa liwanag nang hindi namin inaasahan.
Hindi dahil sa isang partikular na gamot, kundi dahil may nagbago sa kanyang puso. May mga lumang niyang kwento ang bumalik, mga alaala ng kabataang hindi niya pinakialaman dahil sa takot, at isang pagkakataon na itama ang ilang bagay. Hindi ko sinasabing kumpleto o simpleng pagkilos ang pagbabalik loob na iyon. Ang pagbabago ay hakbang-hakbang. May mga pampublikong paglilinaw, may mga programang binuo, at may mga tao na sumuporta nang hindi nakikita ang kanilang pangalan sa pahina ng pahayagan. Si Sir Jobal ay namuno sa pagkakaloob ng lupa pabalik sa amin. Ngunit ang tunay na gawain ay hindi lang basta papel. Pinunduhan nila ang isang maliit na sentro para sa kalusugan sa aming baryo. At may binigay din silang scholarship para sa ilang mag-aaral. Isa sa kanila ay ako. Hindi ko inaasahan noon na makakabalik ako sa pag-aaral. Ngunit dahil sa pagbabalik loob na iyon, nakatanggap ako ng maliit na tulong para makapag-aral ng abot-kayang kurso sa isang lokal na kolehiyo. Naglakad ako noon papunta sa universidad at napuno ako ng damdamin. Ang lipas ng pagod, ang pag-asa, ang takot na baka hindi ko kayanin. Ngunit dahil sa mga karanasan na iyon, higit akong naging matatag. Nag-aral ako ng seryoso, nagtrabaho ng part-time sa tricycle at nag-organisa ng maliit na proyekto sa barangay para turuan ang mga bata ng simpleng kalinisan at pag-alaga sa kalikasan. Hindi ako pinalat sa yaman, ngulit pinalad sa dami ng mga taong tumulong. Ilan sa kanila ay hindi ko inaasahan na magiging kaibigan. Si Oking naman, sa kabilang banda, ay hindi na natili sa amin ng tuloy-tuloy. May mga araw na siya ay naglalaho sa ilang linggo at may mga araw na bumabalik siyang may daladalang kwento ng ibang nayon. Madalas ay nagiiwan siya ng maliliit na bagay. Isang piraso ng tela, isang butil ng bigas, isang sangkap ng halamang gamot. Hindi namin ito tinatanong, natutunan na lamang naming tanggapin. Nagkaroon ng pagkakaunawaan sa pagitan namin. Siya ay may sariling tungkulin na hindi lubos naming alam at kami naman ay may limitasyon. Siya ay hindi isang santo at hindi rin isang demonyo. Siya ay alagad ng mga panuntunang niya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nangyari ang paggaling kay Don Ernesto sa paraan na hindi namin mabigyan ng eksaktong paliwanag. Bumalik ang kanyang lakas sa simpleng paraan. Nagising siyang may interes na tumuloy sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. Nagkaroon ng mga araw na naglalakad siya sa aming palengke at humihingi ng payo sa mga magbubukid. Nakita ko ang kanyang kamay na kumakapit sa isang karinderya at nagpasalamat sa simpleng sabaw na inalay sa kanya. Hindi ito instant na pagbabago. Ito ay pag-ayos ng kaluluwa ng dahan-dahan. Dumating ang huling malaking pagsubok noong panahon ng tag-ulan, ilang buwan matapos ang insidente ng pag-atake. May muling nagtangkang umatake, mas malaki, mas organisado. Nakatitiyak ako na ang mga ito ay hindi na lamang mga tao. Parang may mga nakagawi ang nilalang na nanlulumong sa diwa nila ang pagnanais na bawiin ang munting liwanag. Ang gabi ng pagsalakay ay isa sa pinakamaliwanag na alaala ko ng pagkilos ng komunidad. Lahat ng kapitbahay ay masigasig. Ang bakuran namin ay sarado at si Oking ay nasa gitna ng plano. Hindi siya nag-isa. Mga batang aswang na naging kaalyado niya noon ay kasama. Mga anak ng mga mangingisda, mga batang naglalaro sa tabing ilog at ilan pang hindi namin kilala ngunit lumapit dahil sa paniniwala. Ang laban ay puno ng ingay, ngunit hindi graphic. May mga sigaw, oo. May mga takot, oo. Ngunit higit sa lahat, may tapang. Ang estratehiya ay nakasentrado sa pag-rescue ng buhay at pagtaboy sa mga nais magpahirap. Gumamit kami ng apoy na kontrolado, mga latang may alkatrik upang ilipat ang atensyon ng kalaban. May mga tali na ginawa mula sa kawayan na ginawang hadlang at may mga ilaw na ginawa mula sa lente ng baso na bumabalik sa mga mata ng umaatake. Sa kalagitnaan ng labanan, nakita kong si Oking ay nakikipaglaban ng may disiplina. Hindi upang pumatay, kundi upang pigilan ang mga gumagawa ng masama. Ang mga kalabang aswang ay natalo at naglaho, at ang amin ay nanalo ng hindi naging marahas ng labis.
Pagkatapos ng laban, naglaho ang takot ng dahan-dahan. Naglinis kami ng mga sirang bagay, naghilamos ng dugo na maliliit at hindi malayon, at nagdasal para sa mga nasaktan. Hindi bilang pangako sa himala, kundi bilang pag-iyak para sa mga sugat ng puso. Nagpatuloy ang aming buhay na may bagong hanggaran. Ang komunidad ay muling nagkaisa. May mga bagong proyekto sa pag-aalaga ng mga punong kahoy, may maliit na sentro para sa mga magsasaka, at may mga programang pang-edukasyon para sa mga kabataan. Si Sir Jobal, sa katapusan, ay hindi lang basta nagpaparamdam. Nag-organisa siya ng libreng fumigation, nagpabakuna at nagpundar ng maliit na library. Hindi namin ito isinukli sa kanya bilang utang. Ito ay tugon sa pagbabalik loob. Hindi ko maikukwento ng walang emosyon ang araw na ibinalik nila ang titulo ng lupa. Sa isang simpleng seremonya na puno ng mga kapitbahay at ilang nasalubong na opisyal, inayabot ni Sir Jobal ang papel sa akin at sa ilan pang kinatawan ng barangay. "Ito ay para sa inyo," sabi niya. May mga luha sa mata ni Aling Maya at nang marami pang dumalo. Hindi lang ito simpleng piraso ng papel. Ito ay representasyon ng isang bagong simula, isang pagkakataon upang bumangon mula sa centuries-long na mga sugat. Tinanggap namin ito na may pag-iingat at may panunumpa. Hindi namin gagamitin para lamang magmayabang, kundi para magtayo ng paaralan, magtulong sa mga magsasaka at tumulong sa mga nangangailangan. Lumipas ang mga taon. Nag-aral ako ng mabuti. Nakapagtapos ako ng isang kursong may kinalaman sa social work at community organizing. Hindi ko sinasabing ang buhay namin ay perpekto. May mga gabi pa rin na nag-aalala kami sa bayarin, may karamdaman at may kakulangan. Ngunit hindi na kami nakapako sa kawalan ng pag-asa. Nagkaroon kami ng maliit na pangunahing kabuhayan, isang sentro ng mga gawahing pangkabuhayan kung saan nagtuturo kami kung paano gumawa ng bayong, walis at simpleng mga produktong pambenta. Ang mga kabataan ay sumasali sa mga workshop at natutunan nila ang kahalagahan ng pag-alaga sa luta at pagtulong sa isa't isa. Si Aling Maya ay nananatiling matatag. Hindi ko malilimutan ang araw na nakita ko siyang sumayaw muli sa maliit na selebrasyon ng aming komunidad. Hindi malakas, ngulit may ngiti na parang hindi nawala kailanman. Ang pamamaraan ng paggaling niya ay hindi namin na-explain, ngunit gaya ng lahat ng ibang bahagi ng buhay, ito ay bahagi ng misteryo na dapat tanggapin. Siya ay naging simbolo ng tibay at kabaitan. Si Oking, siya ay nananatiling misteryo. May mga pagkakataon na napapaisip ako kung saan ba siya nagpunta. Minsan ay nawawala siya ng buwan at may dala-dala siyang kwento ng ibang nayon. May mga ulat na may ibang bayan siyang tinulungan. May mga kwento na may maliit na bata siyang pinaliguan ng tubig at nagbigay naman ng pag-asa. Hindi ko siya kinu-question. Tinanggap ko na ang pagiging aswang niya ay hindi babagay sa alingmang label na walang kabuuan. Sa amin, siya ay anak. Sa iba, siya ay alamat. At para sa kanya, marahil ay tungkulin. Sa mga gabing tahimik, nakaupo ako minsan sa tabi ng ilog at inuulit ang lahat ng nangyari. Ang pag-alis, ang pagbabalik, ang laban, ang pagbabalik loob ng mayaman. Naiisip ko ang mga mukha ng mga taong tumulong sa amin, si Mang Kulas, si Ate Riam, si Aling Teray, at napapangiti ako. Alam kong hindi kami naging malayo sa perpektong dulo, pero naging sapat na sa amin ang katotohanan na may pag-asa. May panahon pa ring mga kalungkutan, ngunit hindi na sila nag-iisa. Isang hapon, dumating si Sir Jobal sa amin hindi bilang nakaraang anak ng mayaman, kundi bilang tao na may payo. Dinala niya ang ilang dokumento para sa pagtatayo ng bagong paaralan at naghandog ng maliit na pondo para sa scholarship. Hindi ko man mabura ang mga nagawa ko noon, sabi niya, pero sisikapin kong magtrabaho at tumulong. Napangiti ako. Hindi ako nag-imbita ng pag-ibig para sa kanya, ngunit nakaramdam ako ng pasasalamat dahil sa mga pagbabago na dala niya. Ang mansyon ay hindi na lamang naging lugar ng lihim, ito ay naging isa pang sentro ng tulong. Minsan, nagdadala ako ng mga bata roon para turuan ng simpleng pagmamanipula ng palamuti.
May mga doktor na nagpapadala ng libreng konsultasyon at si Oking, kapag naroon siya, lagi siyang naglilibot sa hardin at nagbibigay ng mga simpleng payo sa mga nagningising trabaho. Hindi namin inaasahan ang ganitong pagbabago, pero dahan-dahan nangyari. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang pangunahing aral sa amin, hindi ito simpleng bagay na ma-spelling. Ngunit kung may isang bagay akong maibabahagi, iyon ay ito. Ang kabutihan, kahit na nagmumula sa ipinagkait na labas, ay may kakayahang magbukas ng bagong daan. Hindi dahil siya ay himala na laging garantisado ang resulta, kundi dahil ang kabutihan ay nagbubukas ng puso ng tao. Ito ay liwanag na hindi natin kontrolado, ngunit kaya nating yakapin. Ang pangalan ni Oking ay nanatiling simbolo sa aming baryo. Ang mga bata ay nag-uusap tungkol sa kanya hindi bilang alamat na nakatakot, kundi bilang alamat na nagbibigay lunas. May mga magulang na tumuturo sa kanilang mga anak na maging mabuti. May mga guro na nagkwento tungkol sa maliit na batang naglilinis ng tricycle. At may mga lolo at lola na nagdala ng lumang kwento ng lupa at ng mga panahon. Ang lupa na naibalik sa amin ay ginamit ng may pag-iingat. May maliit na sakahan na tinatakdaan ng komunidad, may paaralang itinayo, at may pondong inilaan para sa mga emergency. Paglipas ng ilang taon, nagkaroon ako ng pagkakataon na magsalita sa isang maliit na pagtitipon sa aking bayan. Hindi ako sinabi na tagapagsalita ng lungsod, ngunit pinagkalooban ako ng mikropono upang ikwento ang aming karanasan. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang mga mata ng mga nakikinig. May pagkamangha, may pagdududa, at may pag-asa. Nagtapos ako ng payo na hindi likha ng maamong salita. Huwag nating basta husgahan ang anyo ng kabaitan. Minsan ang pag-asa ay dumating sa anyong hindi natin inaasahan. Bigyan natin ang pagkakataon ng kabutihan at palakihin natin ito sa gawa. Maraming taon na ang lumipas mula nang unang magbukas ang mata ni Aling Maya at nang makita ko si Oking na may daladalang supot ng luya. Marami na ring nangyari mula noon. May mga araw na nahiwalay kami ni Oking ng ilang buwan at may mga araw na kapiling siya sa pagtinulungang pag-aani. May mga bagong leader sa barangay. Si Sir Jobal ay naging mas mapaglahat at si Don Ernesto na minsang tinaglay ng sakit ay naglaho na rin mula sa atin ang bigat ng kanyang sakit. Hindi ko maipaliwanag kung paano eksakto nangyari iyon, ngulit alam ko na ang pag-asa na dala ni Oking ay isa sa mga salik. Ngayon, kapag naglalakad ako sa aming palengke at nakikita ang mga bata na nag-aakay ng maliit na wali sa kanilang mga kamay, naaalala ko ang maliit na supot ni Oking. Minsan, may pumapasyal sa amin na nagdadala ng iba't ibang kwento. Isang bata na may bakas ng pag-asa, isang matandang nagpasabi ng pasasalamat, o isang bagong pamilya na nakatanggap ng tulong mula sa aming komunidad. At sa bawat pagkakataon na iyon, umiikot ang puso ko sa pasasalamat. Hindi ko pa rin mabura ang tunog ng unang paghinga ni Aling Maya nang una siyang tumayo. Hindi ko rin malilimutan ang malamig na tingin ni Oking noong kami ay una niyang iwanan sa mansyon. Ang buhay ay puno ng mga pangyayaring hindi natin maiintindihan. Ngulit sa huli, kung tatanyungin ninyo kung totoo ang sinasabi ng mga tao na may batang aswang na nagligtas sa mayamang mamamatay, sasabihin ko ng buong puso, oo. Hindi dahil sa pangakong gamot o dahil sa garantiya, kundi dahil ang mga kamay niya, muntik man at marumi, ay nagdala ng isang serye ng pangyayari na nagdulot ng bagong pag-asa. Hindi lang para sa nanay ko, kundi para sa buong komunidad. Kung kayo ay may kilala ninyong kwento na ganito, na may maliit na kabutihan na nagbukas ng malaking pagbabago, i-share ninyo sa comment. Nagpapasalamat ako na nakinig kayo sa kwento namin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Diday at ni Oking, i-like at i-share na lang at i-comment ang inyong mga karanasan o tanong. Maraming salamat at asahan ninyo kung may susunod pa kaming kwento, ibabahagi ko rin ito ng may buong puso.